Ito na guys, paghalo-haluin na natin lahat ng ingredients. Siyempre ilagay yung tuna. Ayan, any brand guys, pwede kayong gumamit. Siyempre ilagay natin yung onion. Kung gusto nyo ng puting onion, pwede naman. Siyempre yung ating spring onion. Ayan, huwag kalimutan, masarap yan guys. At siyempre yung ating sweet corn. Tomato. At syempre lagyan natin ng black pepper guys. Ayan, syempre huwag kalimutan yung ating feta cheese. Isang sachet lang yan guys. Syempre kailangan nating gadgarin yan. Ayan. Or kung gusto nyo namang hiwa-hiwain ng maliliit, pwede naman guys. Ayan, nasa sa inyo po kung gusto nyo ng grated or hiniwa-hiwa lang ng maliliit. Ayan, kayo na ang mag-decide niyan guys. So ayan, sa akin naman, mas gusto kong gadgarin siya. Ayan. Para mas maayos ang pag-mix natin ng mga ingredients guys. Ayan, syempre halu-haluin yan. So, ayan guys, maglalagay tayo ng salt. Ayan, dagdagan nyo na lang guys ang salt kung gusto nyo ng medyo maalat-alat. Dahil po yung ating tuna na ginamit ay hindi siya maalat. So, kailangan talagang maglagay ng salt kung hindi enough yung lasa ng feta cheese. Yung feta cheese po ay meron na siyang alat. At syempre, wag natin kalimutan magdagdag tayo ng parmesan cheese guys. Ayan, gadgarin din natin yan. Ayan, syempre ihalo-halo nyo para pumantay yung kanyang alat guys. Ayan, kung gusto nyo ng medyo spicy, pwede kayong magdagdag ng chili powder guys. Or chili flakes. Ayan, depende sa inyo. So, ayan guys, gagamit tayo ng puff pastry. Ayan, medyo na na ang aking puff pastry guys. Kailangan natin itong i-ano. Kasi binuksan na nila yan guys. Pinilit na buksan na hindi pa siya malambot. Kasi po pag binili mo yan ay frozen talaga. So, ayan, gagawa natin ng paraan yan. Dahil malambot naman na, pag didikit-dikitin natin yan, syempre kailangan natin ng rolling pin para maiayos yan guys. Ayan, syempre takpan muna natin ng plastic. Ayan guys. Kapag malambot na po ang inyong puff pastry, ayan, maaayos nyo rin naman siya. So, ayan, gagamit tayo ng ice cream scooper. Ayan. So, ilagay muna natin yung quail egg. At, syempre, dadagdagan na natin ng palaman, guys. Ayan, yung ating tuna. So, ayan. Optional yan, guys. Kung ayaw nyong maglagay ng quail egg, pwede naman. So, ang ginawa ko, guys, meron siyang itlog ng pugo. Yung iba naman ay wala. So, ayan. Depende na sa kakain guys kung ano ang gusto nilang piliin. Yung may itlog o wala. Ayan. So, may choices sila guys. Sila na ang bahala niyan kung alin ang gusto nila. So, ayan, tayo ay gagawa lamang. So, ayan guys, pinaglalagyan ko siya ng 1 scoop lang. Ayan, nakagawa tayo ng 2, 4, 6, 8, 9. Ayan, sa isang puff pastry. Siyempre, i-cover natin yung isa pa. Ayan, so kailangan natin gumamit ng 2 puff pastry. Ayan guys.
Idikit-dikit nyo lang yung sa gilid para hindi siya bubuka kapag niluluto na guys. Ayan, kapag ibibake na natin, kailangan dikit na dikit talaga siya kasi lalabas yung cheese niya guys kapag hindi sila maidikit ng maayos. So, ayan guys, ginamit ko muna yung aking kamay na panghiwa-hiwa dyan sa gitna. Ayan, para maipantay-pantay natin kung gaano kalaki guys. Ayan. So, pwede rin kayong gumamit niyang sa guys, yung dulo ng ng sandok. Ayan, pwede nyong gamitin. Ayan, tapos pwede nyo nang gamitin yung cutter guys. Ayan, at pwede nyo ring gawin kahit anong shape ang gusto nyong gawin guys, walang problema yun. Marami siyang pwedeng gawing shape pag ang gamit nyo guys ay puff pastry. So, ayan, gumamit pa ako ng round cutter guys dahil naisip ko i-round na lang siya. Ayan, nalito na kung kung pa-square o pa-round. Ayan, ang kinalabasan niya ay round. So, ayan guys. Tapos yung mga sobra-sobra ng guys, ng puff pastry, pwede nyong i-flat uli ng rolling pin. Tapos gawa kayo ng ibang design naman. Ayan, so gumamit ako ng guys, ng tinidor para i-close yung nasa gilid. At syempre, design na rin yun. Ayan, so ituloy-tuloy lang natin yan guys hanggang sa matapos natin lahat. Ayan guys, so nakagawa tayo ng 9 na tuna pie. Ayan. At syempre pagkatapos guys, maglalagay tayo ng egg yolk sa ibabaw. Ayan, para makintab siya kapag iniluto na natin siya guys. Ayan. Pagkatapos lagyan ng itlog guys, lagyan natin sa ibabaw ng sesame seeds. Ayan, optional lang yan guys. Kung ayaw nyo ng sesame seeds, huwag nyo na lang lagyan guys. Ayan, so i-bake na natin siya. Ayan guys, so hindi ko na kayo bibigyan ng timer kasi depende yan sa oven nyo. Ayan, basta maluto yung kanyang puff pastry at mag-brown yung ibabaw guys. Ayan, so ito yung iba guys, ginawa ko siyang muffin. Ayan, naluto na. Siyempre, titikman na natin yan guys. So, ayan guys. Masarap yung ating tuna pie. Ayan, i-try nyo po. Pwedeng nyong i-try. Pwedeng almusal yan. Pwedeng snacks.
Pwedeng Yummy. pananghalian, pwede ring hapunan. Ayan, nasa sa inyo kung saang oras nyo gustong kainin, guys. Pero ang masasabi ko lang, masarap siya, guys. Kaya i-try nyo. Ayan, maraming salamat.